Guys, so ang purpose ng video na to is to share the medical experience ng nanay ko sa St. Luke. So habang fresh pa sa utak ko yung kwento nila kasi katatapos lang ng vaccine niya nung Friday. So gusto ko ding i-share yung experience kasi napakalaking tulong ng mga taong nag-share ng experience nila before mag-undergo ng medical yung nanay ko kasi nagbigay gabay din yun sa akin or sa amin para maging aware kami kung ano yung pasunod-sunod na gagawin namin pag dumating na sa point na magme-medical na nga yung nanay ko. So yun, kaya i-share ko din yung sarili naming experience. So in-schedule ko yung nanay ko ng medical on September 17 of 2024. So, ayun, pumunta ako sa website ng SLEC, the St. Luke, sa Manila. Tapos, ayun, binook ko siya for 1 p.m. on September 17, 2024. Pumunta sila doon earlier kasi nga, since galing sila sa Taguig, ina-anticipate na nila yung traffic. So, yun, kaya mas maaga silang dumating doon. And dala-dala din nila yung mga requirements na kailangan sa medical. So, pag nag-book ka, nag-schedule ka ng appointment for the medical test of your parent, mag-i-email ng confirmation yung St. Luke. So, ipiprint mo yung confirmation na yon at nakalagay din dun sa email na yon kung ano yung mga requirements na kailangan nilang dalhin during the day of the medical test or medical exam. So, syempre, isa na doon yung ibabayad, yung medical fees na hindi naman talaga biro na sobrang mahal, which is I think 28,660. May option na pwede kang magbayad online through credit card, pero mas pinili ko na magbayad ng over the counter. So sabi ko sa kapatid ko, magbayad na lang tayo ng over the counter pagdating nyo sa St. Luke, para maka-avail tayo ng senior citizen discount para sa nanay ko. Malaking bagay din yung 20% discount. So, 28,660 yung medical fees. And then, dahil may 20% discount, so I think nagbayad lang sila ng 22,000 plus. Di ko na maalala yung eksaktong binayaran nila. Pero naka-save sila ng more than 5,000 pesos, which is sobrang helpful. Ayun. Kailangan para maka-avail ka ng discount is dapat dala ng parents nyo yung senior citizen card nila. So ayun, dumating yung time na September 17, tapos dumating sila ng mas early, and dala nila yung requirements. Naging smooth naman yung yung medical ni mother. So kaya lang, syempre, nag-hope kami na sana wag ma-sputum yung nanay ko kasi ang laking hassle, sobrang madidelay yung plano nyo. Pero unfortunately, na-sputum yung nanay ko. So, imbes na bumalik siya kinaumagahan, na hopefully vaccine na niya, hindi siya pinabalik the second day kasi pinabalik siya after a week for 3 consecutive days for the sputum collection. So, normally kasi, yung medical is 2 days. Yung first day, yung usual, yung physical, exam, yung iba-ibang exam na kailangan gawin sa'yo. And then, the second day, kung normal yung result ng x-ray, pababalikin uli si applicant para i-vaccine siya. Pero ang nangyari, dahil nga na-sputum si nanay, yung nanay ko, imbis na bumalik siya kinaumagahan, pinabalik na lang siya on September 24, 25, 26 for 3 consecutive days para i-collect yung sputum niya. So, ayun ang nangyari. So, ito yung papers na binigay sa kanya after her first day sa medical exam niya. So, since nga sputum siya, nakalagay yung yung schedule kung kailan siya babalik. So nakalagay diyan, come back on September 24 at 7:30 a.m. Then the second day, September 25, 7:30 uli.
Then, September 26, which is earlier, 6 a.m. So, ayun, 3 araw siya pabalik-balik doon. Kakapagod isipin. For the convenience ng nanay ko, nag-book na lang ako ng hotel na walking distance to St. Luke para makasave sila ng time. Inisip ko na lang yung convenience ng nanay ko, kaya nag-book ako ng hotel na malapit sa St. Luke na walking distance lang. So, try nyo guys yung Manila Lotus Hotel. Gustuhan niya yung lugar. So, nung binigay sa kanya yung yung papers na mayroong schedule ng sputum collection, yung instruction din ng St. Luke during that time is automatically canceled yung interview date niya na sinet ng National Visa Center. So, nung nag-email kasi sa amin yung NVC, ang nakalagay sa interview date niya is October 9, 2024. Yun yung original interview date ng nanay ko. So, sabi ng St. Luke, nung first day of medical, na since na-sputum yung nanay ko, automatically canceled yung interview niya. So, yung instruction ng St. Luke, after ma-sputum nung nanay ko, na automatically canceled yung interview sa US Embassy. So, dapat dapat October 9 yung interview ng nanay ko, but since sputum, so sabi nila, canceled yun. So, kailangan kong maghanap ng new schedule. So, gumawa ako ng account, CGI account. So, doon ko din i-register yung delivery address. Kung gusto nyong pick up or kung gusto nyong i-deliver sa mailing address na nilagay nyo doon. Nag-schedule ako. Alam ko maraming nagkakaproblema na di sila makapasok. Hindi nila, if ever na linalagay nila yung case number ng beneficiary nila, nag-e-error. Pero ako wala namang problema. Parang naka-go through naman ako at nakahanap ako kaagad ng new slot, ng new schedule, interview schedule para sa nanay ko. So, na-schedule ko siya for December 16 kasi nga yung result ng sputum is after 2 months pa. So, after pa ng November 26, dapat ako makapag-schedule ng new interview date para sa nanay ko. Pero, nakakuha naman ako kaagad ng schedule. So, ayoko nang antayin yung after ng November 26 kasi minsan mahirap maghanap ng available slot. Mayroong expiration yung medical, 6 months lang. Tapos since na-sputum, pag na-sputum sila, so 3 months na lang yung validity ng medical. So, kailangan ko ding makahanap kaagad ng new interview schedule. So, yung time na pumunta doon yung nanay ko sa St. Luke, bumalik sa St. Luke para sa sputum collection. I think nung second day, September 25, may narinig na ako sa group chat sa Facebook. Actually, lahat karamihan dito nagpipetition ng parents. So, napakalaking tulong talaga ng group na to. May narinig na ako na yung mga last day ng sputum na yon, imbis na canceled dapat yung interview nila, sabi sa kanila ng St. Luke na tumuloy pa rin dun sa interview schedule na binigay sa kanila ng NVC. So, yun na yung narinig ko. Pero since antayin pa namin yung pang third day ng nanay ko para ma-sure kami na, yan, parang new policy ata ng St. Luke yan. Nung third day, kailangan niyang bumalik on the 4th day for the vaccine. Regardless kung wala pang result yung sputum, pinabalik siya kaagad the 4th day. Imbes na 3 days lang sila pupunta sa St. Luke, pinabalik siya on the 4th day para sa vaccine niya. Parang kakaiba yun dun sa alam namin na, ayun, after 3 days of sputum, mag-aantay ka ng result na 2 months pa lalabas. So, after ng 2 months, pag walang problema, pag negative yung sputum mo, saka ka lang makakapagpa-vaccine. Pero yung nanay ko, pinabalik siya ng 4th day. At na-vaccine siya.
So, after ng vaccine, ang instruction sa kanya, pwede pa din niyang ituloy yung yung original interview date, which is October 9. So, yun nga. So, ganun ang nangyari na imbis na nakapag-book na ako ng new schedule, pero sabi ng St. Luke, after ng vaccine niya ng 4th day na kailangan pa rin niyang pumunta sa US Embassy for her interview on October 9. So, kaya ngayon, nag-prepare yung nanay ko ng interview niya sa October 9, which is, I think, a week from now. Today is 28. October 9 is yung interview niya sa US Embassy. Pero alam namin na matutuwan siya kasi hindi pa complete yung medical niya. Pero yun nga, ito yung bagong policy ng St. Luke. I don't know if it's the same for everybody, pero ito yung nangyari sa amin. Natuloy yung nanay ko sa original interview date niya kahit na-sputum siya. So, yun lang ang experience namin. Share ko, hopefully sa next video ma-share ko yung experience ng nanay ko sa interview niya sa US Embassy. But for now, yun yung mga nangyari sa amin, sa nanay ko during her medical exam sa St. Luke, na medyo unpredictable kasi paiba-iba yung policy nila. Pero, yun. Ang importante makaraos tayo lahat kasi alam ko hindi biro talaga to. Medyo nakaka-stress at ang mahal din, hindi rin ang dami ding gastos, pero ayos lang, it's all worth it, 'di ba? In time na makasama niyo yung parents nyo. So ayun, thanks guys for watching, and kung may tanong kayo, ilagay nyo lang sa comment and I'll do my best na sagutin ko yon based sa experience ko. Thanks for watching. Bye!